Pamagat: ang karinderya ng mga aswang. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay galing sa isa kong tito. June 5, 2014, nang lumuwas si tito patungong Leyte upang dalawi ng kanyang kaibigan na nakaburol doon. Mag-isa lang na bumiyahe si tito sa kadahilanang nauna na ang iba niyang kaibigan na pumunta sa Leyte. Hindi naman siya nangangambang maligaw dahil nakapunta na siya doon ng isang beses. Kaya medyo kabisado niya na ang papunta sa bus station. Ang tanging problema ay ang baryo ng kaibigan niya na nakaburol. Masyado itong liblib kaya naman napag-usapan nila na magte-text na lang si tito kapag bababa na siya ng bus para susunduin na lang siya doon. So ayun na nga po, sobrang haba na naging biyahe ni tito. Kaya naman 10 PM na ng gabi nang siya ay makasakay sa isang bus. Nang makaupo si tito sa bus ay biglang tumawag ang isa niyang kaibigan na nasa burol na. "Hello Paul, saan ka na? Sabi ko sa'yo huwag ka magpapagabi eh. Kabilin-bilinan pa naman yun ng lolo at lola ni Kenneth." "Oo, sige. Malapit naman na ako eh. Nakasakay na ako ng bus." "O sige." 12:00 na nang makarating ang bus sa isang maliit na waiting shed. Pagbaba ni tito ay agad niyang tinext ang kanyang kaibigan na sunduin na siya doon. Pagtingin ni tito sa paligid ay doon ay medyo natakot siya. Sa kadahilanang walang bahayan at walang dumadaan na sasakyan sa kalsadang pinagbabaan niya. Kaya pala nila ako kinukulit na wag magpagabi. Grabe naman pala yung lugar na to, nakakatakot, parang may zombie naman dito. Pabulong na sabi ni tito sa sarili. Dumagdag pa sa takot niya na alam niyang mahigit kalahating oras siya maghihintay sa waiting shed na yon bago dumating ang kanyang sundo, sa kadahilanang medyo malayo din ang agwat ng baryo at ng waiting shed. Nang magsasyam na minuto na siyang naghihintay ay bigla niyang naaninag ang isang ilaw sa gitna ng kakahuyan. Ano kaya yun? Nang may naaninag na tao si tito ay kaagad siyang pumunta doon. Sa kadahilanang natatakot na rin kasi siyang maghintay sa waiting shed na yon ng mag-isa. Pagkalapit ni tito ay doon ay nakita niya ang isang karinderya. Anong klaseng karinderya ang magbubukas sa gitna ng gubat? Lakas din ang trip ng mga tiga dito ah. Pagpasok ng karinderya ay naamoy niya ang masangsang na amoy ng paligid. At napansin niya ang mga kumakain dito na parang mga baboy na gutom na gutom. Yung tipong medyo nagtutunog baboy na sila pag kumakain. Medyo gutom na rin si tito ng mga oras na yon kaya tumingin siya ng ulam upang kumain. Pagbukas ni tito ng unang kaldero ay napatakip siya ng ilong dahil sa mabahong amoy nito. Napansin siya ng isang babae na nagtitinda doon. Nilapitan siya noon nang may nakakatakot na ngiti. "Kuya, hindi ka tiga dito, no? At hindi ka pa nakakain sa ganitong karinderya, tama ba?" Nang walang kung ano-ano ay biglang sinabi ng utak ni tito na kailangan niya daw na magsinungaling ng mga oras na yon. Hindi. Tiga dito lang ako sa malapit. Parating na nga yung mga kasama ko eh. Hinihintay ko lang sila." Ganun ba? O sige, pumili ka na ng putaheng gusto mo. Itong papaitan, masarap.
Paniguradong uulit-ulitin mong pumunta dito pag natikman mo to. Ah, ganun ba? Sige, order ako isa. Pasupot na lang pala, nagmamadali kasi ako eh. Bakit ka naman nagmamadali? Nakakabastos naman yun sa akin kung hindi ko man lang makikita na titikman mo yung luto ko. Kahit isang tikim lang, pwede ka nang umalis. Ayaw sana ni Tito na kainin yung ulam, ngunit kinabahan siya nang tumingin ng masama ang iba pang kumakain sa loob ng karinderya. Ayaw naman ni Tito na makabastos at baka mapaaway pa siya, kaya kinuha ni Tito yung kutsara at kinuha ang isang parte ng karne at kinain nito. Medyo makunat ah. Sarap pala nito. Sige po, aalis na po ako. Magandang gabi po. Sige, mag-iingat ka. Baka maaswang ka ha. Umalis si Tito sa karinderyang iyon at nagtungo papunta sa waiting shed na pinaghihintayan niya kanina. Habang naglalakad si Tito ay biglang sumakit ang kanyang tiyan. Nasuka si Tito ng marami dahil na rin daw sa lasa ng karne na kanyang kinain. Dinescribe niya yung lasa na para daw isang karne na pinabulok at pinakain sa'yo. Sa sobrang daming naisuka ni Tito ay nanghina ang kanyang katawan at bigla siyang nahimatay. Pagkagising niya ay nasa bahay na siya at binabantayan ng mga kaibigan niya. Uy, buti gising ka na. Kala ko magiging aswang ka na eh. Sakit nga ng katawan ko eh. Tsaka ng tiyan ko. Ano bang nangyari? So ganito kasi yan. Bali nang makarating kami dun, nakita ka na lang namin na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Puro kasuka kaya kinabahan ako nung oras na yon. Buti na lang yung driver namin alam ko ano yung gagawin. Dinala ka namin sa albularyo at ang sabi ay nakakain ka daw ng pagkain ng aswang. Nagwawala ka pa nga nang inuorasyonan ka nung albularyo. Tsaka nangingitim yung mga mata mo. Tsaka nagsisigaw ka ng, "Itigil niyo yan! Itigil niyo yan, sabi!" alam mo, maswerte ka na nga lang daw eh. At marami kang naisuka. Kung hindi, baka nagaya ka na sa sinapit ni Kenneth na nakaburol na ngayon. Bago po natin tapusin ang bidyong ito, ay gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang channel ko. Ang pangalan po ng ating channel ay Multo Moments. Yun lang po, hanggang sa muli. Salamat.